Kumusta mga brad? Siguro naman alam na po ng lahat na nilabas na nga sa Pilipinas ang isa sa pinakahinihintay na modern retro classic na galing nga po kay Honda, ang kanilang Giorno Plus 125. Wow! Katulad nga po ng inaasahan, napakagwapo ng motor na ito. Sabi pa nga ng iba, ibebenta na daw nila yung Fazio nila para daw bumili nitong Giorno Plus 125. Hindi ko alam kung seryoso sila doon. Basta yun nga po yung sabi-sabi nila. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang subscribe. So yun na nga, makalipas nga pong ilang taon sa wakas nilabas na rin sa Pilipinas ang napakagwapong Honda Giorno Plus 125. Wow! Sa paglabas nga po sa motor na ito, napakadami talagang natuwa. Kasi nga mabibili na daw nila yung motor na gustong gusto nila. Pero kung meron nga pong natuwa, meron din pong medyo hindi natuwa. Yes po, medyo dismayado lang po yung iba. Kasi nga yung nilabas ni Honda dito sa Pilipinas ay hindi pa po naka ABS. Naka CBS lang po. Bias. Pero malay naman natin pagkalipas ng ilang buwan, ilabas din nila yung ABS. Pero kahit nga po naka CBS lang yung nilabas nila, panigurado naman marami pa rin talaga ang bibili dyan. Kasi nga 'di ba, sa looks pa lang niya panalong panalo na. At kahit nga din po sabihin nating 100 plus yung presyo niya, still mas mababa pa rin ito kung ikukumpara doon sa mga leading brand na mga retro scooter. Alam na alam ng mga retro classic enthusiasts yan. Kaya para nga po doon sa mga nagsasabing mahal at mas mura yung kay Motorstar, syempre kailangan mo rin talagang i-consider na itong motor na ito ay Honda. At ang Honda nga po ay marami na pong napatunayan. Tsaka kapag sinabi mong Honda, matibay talaga yan. Hindi ko naman pong sinasabing hindi matibay yung isa. Kumbaga, oo, mura siya. Pero alam din naman nila kung sino yung target market nila. Ikaw, kung masyado ka na mamahalan dito sa Giorno Plus 125, pwede ka doon sa isa. Pero kung may pera ka naman, ito na yung motor para sa'yo. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda Giorno Plus 125 na mayroong 124.8 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, powered by ESP Plus or Enhanced Smart Power Plus. Nang ibig nga pong sabihin, mas pinalakas na makina at the same time mas pinatipid sa gasolina. Naka-program fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Sabi pa nga ng iba, Kapag naka-retro classic scooter, automatic air-cooled talaga yan. Saan ka ba nakakita ng retro classic tapos naka-liquid cooled? yun yung sabi dati ng mga eksperto sa kanto. Ang kanyang operation ratio 11.5:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay merong 11.4 horsepower at 8,750 RPM, 11.6 Nm of torque at 5,250 RPM. At dahil nga po kalalabas pa lamang sa motor na ito, wala po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Pero panigurado mabilis na yan. Kasi nga, nandito na yan. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.4 liters fuel tank capacity. Na ayon nga po mismo sa claim ni Honda, ito daw po ay kumukonsumo ng 47 kilometers per liter. So para nga po sa isang 125cc na retro modern classic scooter, pwede na. Ang sukatan niyang gulong 100/90/12 sa harap at 110/90/12 naman sa likuran. Syempre pares na nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Katulad nga na sinabi ko kanina, yung nilabas sa Pilipinas naka CBS lang or combi brake system, hindi po naka ABS. Pero para sa akin at para sa kanila, hindi po big deal yon. Siguro kung sobrang selan mo talaga, gusto mo yung ABS, pwede antayin mo. Malay mo, ilabas na nila sa katapusan ng mundo. Ang kanyang seat height ay mitaas na 780mm at 155mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 116 kg. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po. Kaso nakabaltay pa rin yung kanyang mga signal lights. Pero mabilis na lang naman gawa ng paraan yun. Ang dami ng available na LED na ilaw ngayon. Pero kung okay na sa'yo yung stock, pwede naman. Sabi nga nila, stock is good. Sabi ng mga walang pambili. Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka-digital na parang may pagkakahawig nga po doon sa Honda Click 125. At dahil ito nga po ay bagong motor, naka-keyless po ito. Yes po, ito po ay naka-smart key system. Kaya hindi mo na kailangan magsusi-susi pa. Papindot, pihit ka na lang. Pero para sa akin, mas okay yung disusi. Para lang naman sa akin. At syempre, hindi nga di pumawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo. Kasi nga, manonood ka pa ng Cornhub. O nga pala, nilagyan din po nila ito ng
walang kamatayang ISS or idling stop system. At alam nyo man na siguro kung para saan yun. At ito din, alam na alam nyo talaga kung para saan to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At good news mga brad, meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-analisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa 1 kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding nga po sa kanyang presyo, ito nga po nagkakalaga ng 101,900 pesos. So matik na agad yung iba sasabihin, napakamahal naman yan. Doon na lang ako sa Honda Click, 80 plus lang. Parehas lang naman sila ng makina. Kung sa bagay yung mga tao talaga na walang idea or hindi alam yung mga modern retro classic scooter or kahit anong mga retro motorcycle, masasabi talaga nila na mahal yan kasi nga sa makina na sila tumitingin. Siguro nga pag alam nyo na, maiintindihan nyo rin talaga. Kanya-kanyang culture kasi yan. Kung sa bagay yung culture kasi na kinabibilangan mo yung mga Superman culture. Ayun tuloy yung iba tumama sa Kryptonite, perting pataya. So bala itong Giorno Plus nga po na nilabas ito sa Pilipinas, meron pong 4 na kulay. Ito nga po yung Virgin Beige, Sana All Virgin Beige, Matte Gunpowder Black Metallic, Pearl Jubilee White, at ang Piquant Orange. So yan nga po yung available color dito sa atin na masasabi ko nga pong mas gwapo pa rin yung kulay na nilabas sa ibang bansa. Sa bagay, pwede na yan, paripint mo na lang. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.